eto pa ang isang added blind item. How true is it na meron daw isang young actress na nagkakaroon ng falling out sa kanyang long-time manager? Well, I'm sure na in the coming weeks ay malalaman na natin ang sagot dyan kasi balita ko ay meron daw talagang brewing na gera sa pagitan ng dalawang ito. So I guess it's just a matter of time bago maging public na ang issue na yan. Excited na ako malaman. Pero eto naman ang excited din ako, what's hot and what's not sa Hotnut. Tuloy-tuloy na intrigahan. Non-stop na okrayan. Dito walang kabala lahat ng showbiz news. Hot or not? Hot! Louie Heredia. Out to prove na kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga young singers ngayon. Sa guesting sa special shows, wala pa rin naman talagang kupas ang banat niya sa pagkanta. Not! Suwabe na sanang kantahan. Louie Heredia, nadula sa Wawawi! Truly! Nag-alamir yung Kiambaw ang lolo niyo nang minsan mag-guest siya sa nasabing noontime show. Pero okay lang yan. Malayo naman sa bitukat lalamunan. Hot! Giro Manyo, from being a multi-awarded child star, isa na sa pinakamahusay na young actors ngayon. Kahit pa nga madalas siyang mabigyan ng badush roles, caring-carry pa rin. Plus, eto na nga ba sinasabi ko, na sobrang hata ng gay roles. Giro Manyo, nilap-lap ni Paolo Rivero. Kahit pa wala sa script, hindi na nakasigaw ng cut si Giro Manyo nang bigla siyang pupugi ng kisses ni Paolo sa isang eksena ng pelikulang Manay Po 2. Nako, nasanay na rin yata si Paolo na lalaki ang kakissing scene. Hot! Christine Reyes, certified kapamilya na at may bonggang projects agad. Last Wednesday ay pumirma na ang kapatid ni Ara ng 1-year exclusive contract sa ABS-CBN at Star Cinema, kaya tuloy na ang pagganap niya bilang Eva Fonda sa TV. Ang taray! Nice! Christine Reyes, balak atang ipa-survey sa madlang public kung sikat na siya. Nung linggo sa The Buzz, tinanong siya ni Tito Boy Abunda kung sa tingin niya ay gaano na siya kasikat. Ang sagot ng lola niyo, in a scale of 1 to 10, diretsang tanong, gaano ka kasikat? Parang ang pangit po kung i-rate ko yung sarili ko kung gaano ko kasikat. Okay. Kasi dapat sa tao po magaling. Okay. ganon? Bakit nung hininga ng welcome message para sa'yo si Casey Concepcion, ito ang nangyari? Pwede mo i-welcome si Christine Reyes. Parang kapamilya sa tanong siya. Nag-exile na rin siya ng kontak kagabi. Sino ko? Christine Reyes. Ay! What happened? Hindi ka ata kilala ni Casey, ate. Pero wag sisihin si Casey. Tao lang siya. Pero don't worry. One time, i-introduce ko kayo to each other. Ang pinakamainit na kontrobersiya ngayong linggo. Marami ang nagulat sa pagputok ng balita this week tungkol sa di umunoy paglayas ng mommy ni Shaina sa kanila. According to report, sumama sa mas batang lalaki si Miss Dian Magdayaw, ang ina ni Shaina at Vina Morales. Furthermore, dinala pa raw nito ang naipong pera ni Shaina mula sa pag-aartista. Tonight, ilalantad na ang mga itinatagong anggulo ng nasabing kontrobersiya. This is the story behind the story. The moment the issue appeared sa iba't ibang pahayagan, inaabangan na ng bayan ang panig ng kwento mula kina Shaina. Maging ang rumored boyfriend nitong si John Prats ay nadawit na rin sa intriga. Pero pinili ni John na manahimik at huwag nang makialam ayon sa kanya ay pampamilyang problema ng dalaga. Nang sinubukan naman ng Cinema News Alert Weekend Edition na kausapin ang kahit sino mula sa pamilya ni Shaina, lahat ay tumangging magbigay ng pahayag maging ang kanyang ama ay no comment lang ang tanging naging sagot ng tanungin tungkol dito. Pero ayon sa isang reliable showbiz insider, last year pa daw wala sa bahay nila ang mommy ni Shaina. Kung matatandaan, nung isang taon ay nag-celebrate si Shaina ng kanyang debut sa Japan. Kasama ng kanyang daddy at ilang kapamilya ayon sa balita noon, hindi nila nakasama ang ina dahil ito ay kasalukuyang nasa isang probinsya dito sa bansa. Pero ayon sa ating source, bago pa man ang birthday ni Shaina, ay nilayasan na sila ni Mrs. Magdayaw. Nang tanungin naman ng programa ang nasabing source kung totoong ninakaw ng ina niya ang naipong pera ni Shaina, mariin itong tumanggi.
Impossible daw na madala ni Mrs. Magdayaw ang pera ng anak, kahit pa naka-joint account sila nito mula pa nang mag-umpisa sa showbiz ang dalaga. Dahil nung nag-18 daw si Shaina, inilipat na lahat ni Mrs. Magdayaw ang ipon sa pangalan ni Shaina. Moreover, ayon daw kay Mr. Magdayaw, ang pinagdadaanan nila ng Mrs. ay ordinaryong nangyayari sa buhay mag-asawa. Umaasa pa rin daw siya na balang araw ay maaayos din nila ang gulong ito sa kanilang pamilya. And that is it for our episode this week. I would like to invite everyone to grab the latest releases of Star Home Video. We have Spring Waltz and Think Abisote 4, Patayin sa Sindak si Barbara, Reciclo, and Sakal Sakali Saklon. There you go. That is our show for tonight. And remember guys, enjoy your summer and tumutok lang dito kung saan una kayo sa balita. This is Cinema News Alert Weekend Edition.